Bakit magulo-gulo na? Picture? Picture na? Picture. The History of San Sebastian College Recoletos de Cavite. The Order of the Agustinian Recollects emerged from the Order of St. Augustine during the last quarter of the 16th century as a movement aiming for a stricter observance of the rule of St. Augustine, that is to live a more austere and perfect way of life. The order initially adopted the charism of contemplative life. However, the call for more missionary works required them to undertake evangelization of new territories, including the Philippines. After all of that, here's the human resource student and reads. Dayan, take it away. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Dayan at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang buhay at pamamaraan ng mga deboto ni San Agustin. Pero bago tayo mag-umpisa, ang aming team ay nangalap ng iba't ibang impormasyon mula sa iba't ibang lungsod ng Cavite. Una ay sa bayan ng Cavite City, ikalawa sa bayan ng Noveleta, ikatlo sa bayan ng Rosario at ikaapat ay sa bayan ng Tansa kung saan nakatayo ang bantayog ni San Agustin. Halina at samahan niyo kaming tuklasin ang pamamaraan at buhay ng deboto ni San Agustin. Halina samahan niyo akong tuklasin, alamin at kilalanin ang mga deboto ni Tata Usteng. At yan ay ating sisimulan sa bayan ng masaya at maunlad na bayan ng Rosario. Kami ngayon ay patungo sa Rosario, Cavite upang mag-interview ng devote ni St. Augustine. By the way, ako nga pala si Arabel. Ako si Xavier. Ako si Louie. Ako si Leia. Ako si Abby. Ako si Ira. Ako si Kate. At ako si Flavie Day. Tara, samahan mo kami. Sa ano yan? Ganun din po. Paano, ano ang mag-introduce sa'yo kay St. Augustine? Ang nag-introduce sa akin kay St. Augustine ay yung lola ko at saka lola. Dahil yun ang tinatawag nila na Tata Usteng dahil yun daw yung palayo niya. Then parang nakukwento din sa akin yung kung paano pinagmula ni Tata Usteng kung bakit naging Tata Usteng. Gano'n ka nakatagal na devotee ni St. Augustine? Actually, maliit pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-collect ng santo. So kaya dati, once na pumupunta yung lolo ko every fiesta, nasama na rin ako at saka nagiging devotee na talaga. Ano ang mga paraan mo ng pagiging devoto kay St. Augustine?
start na naging devoto kami ni Tata Usteng or ni San Agustin. Every fiesta, karapol, tsaka fiesta talagang pumipila kami at napunta para kumalis na. Devoto din po ba ako ng ibang kinamisa? Sino-sino? Siyempre, ang una yung aming patron, nakalagay rin sa Mismo Rosario, siyempre sa Tata Kiko, at marami pang iba. Kasi lahat ng hilingin nyo sa kanila talagang ibibigay at pinagkakalob sa akin. Thank you po. Magandang araw. Ako nga pala si Jeffrey San Montano. 33 taong gulang, taga Rosario, Cavite. Isa ako sa mga deboto ng San Agustin ng Tansa. Paano mo nakilala si San Agustin? Si San Agustin pinakilala sa akin ng aking mga magulang. Bata pa ako, nakagawian na namin magsimba sa karangalan ng Poon tuwing kapistahan niya sa Tansa. Kinalakihan ko na ang debosyon ng pamamanata sa pong San Agustin ng Tansa. Kilala nga siya sa San Agustin ng Hipo, pero mas kilala siya dito sa lugar natin sa Cavite bilang San Agustin ng Tansa. Kailan nag-umpisa ang pagiging devotee mo kay San Agustin? Ang devotion ko kay San Agustin, nagsimula siya nung ako ay nag-aaral ng high school. Kung saan mas nakilala ko si San Agustin dahil ang aking paaralan ay sa Tansa. Sa Tansa ang aking alma mater, which is the Tansa National Comprehensive High School. Bilang bahagi ng pamayanan ng Tansa, lahat bilang estudyante ng high school noon ay walang hindi nakakakilala kay San Agustin dahil nga ito ang pintakasi ng bayan ng Tansa, si San Agustin ng Tansa. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay na kung saan doon matututo. Itong pagkakatuto na to, nakita ni San Agustin na patuloy na ang pagpapala ng Panginoon kahit ikaw ay nagkakamali ay meron Panginoong aalalay sa atin. Ang tatandaan, si San Agustin ay patnubay natin bilang tagapamagitan o taga-dulog ng ating panalangin sa Diyos Ama kasama ni Jesucristo. Ngayon, ating napakinggan ang saloobin ng mga deboto ni San Agustin dito sa Rosario. Back to you, Dayan! Maraming salamat, Team Rosario. Ngayon naman, tayo ay tumungo sa ating susunod na destinasyon, ang mapayapa at masiglang Cavite City. Salamat, Dayan! Nandito nga pala kami sa San Roque, Paris, Cavite City Upang maghanap ng mga deboto ni San Agustin. Ako po si Algie Flores. Ako nga pala si Ramon Duayan. Ako si Perry Prion. Ako si Micah Animas. Tara, samahan niyo kami. nag-introduce sa'yo kay St. Augustine? Nagsisimba ako sa St. Augustine, kaya nalalaman ko rin. Ang nag-introduce, siyempre dito, San Roque, Paris. Si Father po. Father Dominador Medina. Pangalawa pong tanong, kailan ka nag-umpisa maging devotee ni St. Augustine? Devotee? 1994 pa. Mga gano'n na po katagal yun?
1994, yung tagal na yun. Mga 20 years na yata. 20. Pangapat po, anong mga paraan mo ng pagiging devoto po? Pag napunta kami ng Tansa, nagsisimba. Tapos kapag piyesta, August 28, pupunta Last na po. roon. No? Devoto din po ba kayo ng ibang santo? Sino-sino po? Mama Mary, St. Peter, San Roque, San Antonio, Padua, San Pedro Apostol. Okay na. Oh. At muli, dito na po nagtatapos ang aming panayam mula San Roque, Paris, Cavite City. Ako nga pala si Ramon Duayan. At ako naman po si Algie Flores. Ako si Perry Brion. Ako si Maika Animas. Maraming salamat po. Balik sa'yo, Dayan. Talagang nga naman na malakas ang kanilang paniniwala kay Tata Uster. Muli, maraming salamat Team Cavite City. At ngayon, samahan niyo naman ako sa masaganang bayan ng Noveleta. Ito kami ngayon sa isang lugar dito sa Noveleta, Cavite, kung saan makakapanayam namin ang isa sa libo-libong deboto ni San Agustin or tinatawag ding Tata Usteng. Halina't samanin niyo kaming tuklasin ang istorya sa pagiging deboto ni Miss Jean Losares. At kung paano mas lalo pa napaigting ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kay Tata Usteng. Wala naman, basta bigla lang siyang pumasok sa isip ko. Kasi nga yung araw na yun, nagkaroon ng halaga yung araw na yun. Araw ni St. Augustine sa buhay namin. Puro mga 9 years. Ganon. Kasi umpisa nung nagkasakit yung ate ko, yun. Nangyari kasi yun, araw ni St. Augustine. Parang naisip ko na yung himalang binigay niya sa ate ko, na nakomatos siya, tapos bigla siya nagkaroon ng ng malay. At least kahit paano, yun ang pumasok sa isip ko. Nasalba siya ng araw na yun, ni St. Augustine. Siguro mga 9 years na, tagal na. Umpisa pa na ngayon hanggang nakaraan. Kasi yung pecha niya nga, yun nga ang pumasok sa isip ko. Yung pecha na yun, na naging dilubyo sa buhay ng kapatid ko, yun yung araw niya. Kada araw ni St. Augustine, talagang hindi ako pupunta sa simbahan. Sa simbahan niya sa Tansa. Ada fiesta. Basta para sa akin, siya, kasi isang himala sa amin, na tinulungan niya kami, parang pinapaalala niya sa amin na huwag kami makakalimot magsimba. Kahit hindi niya araw, magsisimba pa rin kami. Lahat naman sila, inaano namin, baga nagiging rin kami, pero hindi ganun katulad kay St. Augustine na talagang deboto dahil minsan kasi yung ibang santo hindi namin nadadalaw pag araw niya, hindi katulad ni St. Augustine, talagang nagtitirik pa ako ng kandila dahil sa yun talaga ang malaking himala, yung nagkaroon ng pangalawang buhay yung ate ko sa araw ng fiesta ng Tansa na araw niya. Akala namin talagang iwan na kami. Hanggang sa ngayon, yung milagro mo, nandun na. Nadala na ng ate ko na sa ibang bansa na siya. So ayun guys, at nakapanayam na nga namin si Miss Jean Losares. At naway, may napulot kayong aral or about sa pagiging deboto niya at gaano kalalim yung pananampalataya niya sa Diyos at kay Tata Usteng. Maraming salamat Team Noveleta. Ang ating namang susunod na destinasyon ay ang bayan ng General Trias. Salamat, Dayan. Ngayon, samahan niyo kami Sa lungsod ng General Trias upang mahanap na impormasyon mula sa mga deboto ni San Agustin. Ako nga pala si Regine Perez. Ako si Michael Rodriguez. Tara, samahan niyo kami. Sino ang nag-introduce sa'yo kay San Agustin o nagpakilala sa akin? Bale, nag-introduce sa akin, of course, yung ancestor namin from the Dodo and Lolas. And then, nagpatuloy na lang siya sa generation. So, kailan ka nag-umpisa maging deboto ni San Agustin o anong edad?
Hindi ko matiyak yung edad pero basta nagsimula siya nung bata pa lang ako. So, bakit mo napili din na si San Agustin ng pangkinig? Dahil sikat na sikat si Tata Usteng bilang isang milagrosong santo dito sa Tansa. So, ano yung mga paraan mo na pagiging devoto kay San Agustin? So, bale, nagpupunta kami dito tuwing pista. Okay? And then namamanata kami, umadan din kami ng novena. Originally kasi sila, lolo't lola talaga yung nagdadabo siya kay Tata Usteng. Then, syempre, katabi ng Tansa ang General Trias, so, na-influensya. So, ilang taon ka na o kailan ka nag-umpisa maging devoto ng San Agustin? Simula third year high school ako nun, so 14 years old. 14 years old. So, sa tingin mo, sa pagiging devoto mo, so, ano yung mga paraan para matawag ka bilang isang sagradong devoto ng San Agustin? Siguro pinakasimpleng ginagawa ko is nagno-novena ako, so buong August 1 to 27, nagsisimpa ako. So, devoto din ba ikaw ng ibang santo o si San Agustin lang? Hindi na kay Tata Usteng, pati kay San Antonio de Padua. Ayan, ngayon nalaman na natin ang kanilang dahilan kung bakit naging devoto sila ni San Agustin. Back to you, Dayan. Grabe, nakaka-inspire talaga ang kanilang mga sinabi. Michael at Regine, sobra ako napahanga sa mga nagagawa ng mga deboto para kay Tata Usteng. Tara at samahan nyo naman ako sa ating huling destinasyon sa bayan ng Tansa. Ba kayong himala na naranasan or napansin kay San Agustin? Narinig ko yung isa sa mga himalaan tungkol kay Tata Agustin ay malapit na yung kanyang kapistahan dito. Siya daw ay meron daw isang matanda na umiikat at kumakatok sa kanilang mga bahay at nag-aanyaya at nagtatanong kung saan yung simbahan na malapit dito at sinasabing siya'y mamimista o magsisimba. At yun din, pag malapit na kapistahan ng Tata Usteng ay meron ding isang matanda na pupunta sa indang at sinasabi na hinahanap si Tata Gorio at upang anyayahan daw siya na magsimba dito sa Tansa, sa simbahan ni Tata Usteng. At yun din, yung mga milagro na narinig ko tungkol kay Tata Usteng ay yung mga pagpapala na ibinibigay sa mga maninimbaritan at sa mga nananampalataya, mga humihingi ng mga panalangin at na pagbibigay kaloob naman ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagdanang pintakasi kay Tata Usteng. When I was attended the celebrated Mass, ay lumapit din ako kay Tata Usteng, kay San Agustin na tumingawak ko sa kanya at personally asked his prayer na sana ako'y ma-assign din dito sa San Agustin Church sa Tansa, which is very popular. When I was a seminarian, I heard about his stories and yung miracles that he granted to those faithful who wished and wanted to ask for assistance from him. No? And then last year nga sabi ko, I hope sana ako'y mapa-assign dito. Eventually, God grant me that wish and I was assigned here last June 27. 2019. So, yun isa sa malaking pasasalamat ko kay San Agustin kung saan masigit napalalim ko ang aking pananampalataya sa kanya at ako mismo ay naging saksi, buhay na saksi sa mga milagro at mga pagmimitakasin ng mga tao dito kung saan talagang laksan tao makikita mo sa kanilang pananampalataya at pagmimitakasin kay San Agustin at paghingi ng mga pangailangan paggabay sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na patron. Sa araw na ito, tayo ay maraming natutunan kagaya ng mga iba't ibang bayan sa Cavite, mga tao at mga buhay na nabago dahil sa mahal na poong San Agustin o mas kilala bilang Tata Usteng.
Dahil sa kanya, mas naging makahulugan ang pananampalataya ng mga Kavidenyo dahil ito ang naging daan upang mas mapagtibay nila ang kanilang pananalig sa Diyos. Dahil sa pagkakakilala kay Tata Usteng, mas naging makabuluhan ang kanilang mga buhay. Ayon sa mga debotong nakapanayam namin, ang kanilang kalimitang sambitin ay dahil daw kay Tata Usteng, ang kanilang buhay ay naging masaya, mapayapa at masagana. Kaya magpahanggang ngayon, sa ngayon patuloy pa rin silang nananampalataya at sumusunod sa turo ni Tata Usteng. Naging inspirasyon rin nila ito at ang buhay ng kanyang ina na si Santa Monica dahil sa hindi ito nawala ng pag-asa sa kanyang anak. Ang iba naman ay dahil na rin sa pananalig at paniniwala kay Tata Usteng ay mas naging malapit sila sa Diyos Ama na siyang may likha ng lahat. At muli, mga mahal naming manonood, kami ay nagpapasalamat mula sa ikabuturan ng aming mga puso. Nawa ay marami kayong natutunan. Viva San Agustin! Viva San Agustin! Siyempre bravo! Siyempre, baste!